si Nessie Grace Resusta. Ikalimang baitang pangkat maayos. Ako nga po pala ang inyong magiging tagapagkwento ngayong maulang hapon. At ako po ay mula sa Pasong Kawayan 2 West Elementary School na may tagline na basta galing West, the best! Ngayon nga po pala ay pupunta na tayo sa ating ikikwento. Pero bago yan, sasabihin ko po muna sa inyo ang mga talasalitaan at ang mga tauhan sa aking ikikwento. Ang mga talasaan sa kwento ko. Azotea, isang malawak na espasyo sa labas ng bahay. Ito ay ang example ng azotea. Kung makikita nyo, meron siyang malawak na espasyo sa labas ng bahay. Muebles ay mga kasangkapan o kagamitan sa loob ng bahay o opisina na ginagamit sa araw-araw tulad ng upuan, mesa at higaan. Lahat ng maikikita nyo dito, ayan ay tinatawag na muebles. Merong upuan, merong table or kahit na ano pa. Lahat ng nandyan ay tinatawag nating muebles. Makipaghuntahan ay nangangahulugang pakikipag-usap, pagkukwentuhan o pakikipagchismisan sa isang tao o grupo ng mga tao. Ito ay example ng pakikipag-usap sa inyong mga kaklase o pakikipagdaldalan. Ayan ay ang example ng pakipaghuntahan. Sa lukuwi ay nangunguluhulugang upuan o silya. Alam kong lahat kayo ay alam niyo na to kasi lagi niyo tong inuupuan o nakikita. Kopita, isang maliit na kopa o maliit na baso na karaniwang ginagamit sa pag-inom. Ito nga pala ang example ng kopita. Kung makikita nyo, siya ay iniinuman at hindi ko lang sure kung nakikita nyo ba ito. Nangingipuspos, matinding panlulumo o pagkawala ng pag-asa dulot ng matinding kalungkutan. Eskaparate, isang lalagyang may salamin at karaniwang gawa sa kahoy. Ito nga po pala ang example ng eskaparate. Kung makikita nyo lang, gawa siya sa kahoy at meron siyang salamin. Ayan ang tinatawag nating eskaparate. Gulo, isang malaking kagamitan na pantaga o pangputol na katulad ng itak. Ito nga po pala ang tinatawag nating gulo. Mukha siyang itak, di ba? Pero hindi talaga siya itak. Ito lamang ay gulo. Nagkukukot, pagtanggal ng balat ng pagkain gamit ang mga kuko o dahan-dahang pag-ubos at pagmuya ng mga maliliit na merienda. Lahat ng mga talisaan na narinig nyo sa akin ay maririnig nyo rin ito sa kwentong sasabihin ko sa inyo. Kung meron talasalitaan, syempre meron rin tauhan. Ang ating mga tauhan sa ating ikikwento ay si Lola Alicia, may-ari ng lumang bahay at lumang aparador. Tia Nilda, pamangkin ni Lola Alicia. Lolo Ente, asawa ni Lola Alicia. Umberto, anak ni Lola Alicia. Virginia, asawa ni Umberto. Juanito, malayong kamag-anak ni Lola Alicia. Kung meron tayong tauhan, meron rin tayong ibang mga tauhan. Ang ating ibang mga tauhan ay ang aparador, kubyertos, tasa, plato, baso, lamesa at syempre upuan. Ngayon, dumako na tayo sa aking ikikwento. Pero bago yan, gusto ko pag ako'y nagkikwento, makinig kayong lahat sa akin. Kasi pagtapos ko magkwento, meron din akong mga katanungan sa inyo. Nakarinig na ba kayo ng kwento na aparador na hindi makontento? Kung ganon, ito ang aking ikikwento sa inyo araw ngayon. Ang sakim na aparador. Kwento ni Yellow Bell Duwaki. Ginuhit ni Luisito Chua. Isinalin sa wikang Ingles
ni Becky Bravo, ang sakim na aparador na Lampara Book Publishing. Minanapa ni Lola Alicia sa kanyang mga ninuno ang bahay sa San Miguel, Bulacan. Ang likod bahay ay gulayan at halamanan naman sa harapan, kung saan namumulaklak ang sari-saring bulaklak. Kaya minabuti ng matanda na ipalagay ang azotea ng bahay ang kanyang tumba-tumba upang pagmasdan ito. Makintab ang sahig sa loob ng bahay ni Lola. Ang mga muebles ay hindi madapuan ng alikabok. Napakasipag ng kanyang nakikipanirahang pamangkin si Tia Nilda sa paglilinis ng buong bahay. Madalas maglagi si Lola sa kusina tuwing nagluluto ang pamangkin upang makipagpuntahan. Ang halos lahat ng kanilang kinakain ay ani mula sa kanilang gulayan. Kasintada ng sinaunang bahay ang lamesa at mga upuan sa kusina. Sa dulo ng kusina, kapansin-pansin ang isang malaking aparador. Regalo ito ni Lolo Enteng kay Lola Alicia. Ito ay naglalaman ng kubyertos at iba pang mamahaling kagamitan. Inilalabas lamang ng pamilya pag may espesyal na okasyon. Matagal-tagal na rin ito hindi nabubuksan. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Lola mula sa anak na si Umberto. "Nay, uuwi kami dyan sa Pasko ni Virginia, kasama ang mga apo ninyo," ani ni Umberto. Ikinagalak ito ni Lola dahil sabik na siyang makapiling muli ang kanyang mga apo. Kinausap agad ni Lola ang pamangkin. "Nilda, dito magpapasko ang pamilya ni Umberto. Igayak na natin ang bahay," ang sabit ni Lola. Nang sumapit ang gabi, masyadong natulog ang magtiya. Samantala, sa kusina, nag-uusap-usap ang mga kasangkapang naroon. "Magbabakasyon pala rito sa Pasko ang panganay ni Lola. Matagal-tagal na rin silang hindi nakakauwi," ang saad ng lamesa. "Labis kami nagagalak sa balitang ito. Gagawin namin ang aming makakaya upang maging mahusay ang salungkuwit," ang makapagnabay namang wikas ng 10 silyang nakapalibot sa mesa. Sabay-sabay na napalingon ang mga silya at lamesa sa direksyon ng aparador. "Ikaw ba yun, aparador?" ang kanilang mga tanong. "Oo, ako nga. Bakit ba kayo tuwang-tuwa sa pagdating ng mga kaanak ni Lola? Istorbo! Ayokong ilabas ang mga plato ko para bahiran nila ng kung anong-anong sarsa." Ang kalansing ng mga kubyertos at maingay na tawanan ay lubhang makagugulo sa kanilang pamamahinga. Ang matigas na pahayag ng aparador. Hindi napigilan ng mga tasa, kopita, plato, kubyertos at iba pang mga kasangkapang sumali sa usapan. "Ang sama-sama mo naman, aparador! Palabasin mo na kami dito pagdating ng Kapaskuhan. Gusto na naming makilahok sa kasiyahan," ang kanilang himuto.
kinapitan ng dumi. Walang aalis dito. Ang nangangalaiting pahayag ng aparador sa tinuruan ng aparador. Walang nagawa ang mga kagamitang nakakulong sa loob nito. Nangingipos-pos silang naupo sa eskaparate. Sumapit din ang araw ng Pasko. Dumating ang mag-anak ni Umberto. Maagang nagising si Tia Nilda upang ihanda ang mga lulutuing putahe. Ngunit nang kukunin niya ang mga kagamitan sa loob ng aparador, hindi ito bumubukas. Nagpatulong siya sa pinsan. Ngunit ang kabila ng lakas ni Umberto, hindi pa rin nabuksan ang aparador. Wari ko'y tumigas pa ang tornilyo, Nilda. Kaya dapat siguro ay buhusan ng langis para muling lumulas. Gayon nga ang aking ginawa. Ngunit wala pa rin nangyari. Sisibakin ko na lang, saad ni Umberto. Sabay baling sa gulok na nakasindig sa hambag ng pinto. Siya namang pagbungad ni Lola Alicia sa komedor. Wag! Ang bulalas ni Lola. May mahalagang sentimental sa akin ang parador na iyan. Huwag niyong galawin! Pagtutol ni Lola. Pero Nay, anong gagamitin natin sa Noche Buena mamaya? Alam ko na, Umberto. Manguha ka na lamang ng dahon ng saging at mamitas ng buko sa likod ng bahay. May itatawid na natin ang Pasko, ang mungkahi ni Tia Nilda. Minutos bago mag-alas 12. Nakahanda na ang mga pagkain sa lamesa. Ang mga dahon ng saging ay ipinagdikit-dikit at inihanay sa kabahaan ng mesa. Una-munang inilagay ni Tia Nilda ang kanin sa dahon, tsaka ipinatong sa ibabaw nito ang lechon manok. Nakatusok naman sa gitna ang mga inihaw na baboy, pusit at isda. Sa paligid ng kanin ay waring na mga bakod na nakatulos ang saging at burong, mangga. Mga buko naman ang kanilang inumin. Maganang kumain ang kamag-anak kahit sila ay nakakamay lamang. Masaya ang kwentuhan at malutong ang halakhaan sa hapagkainan. Patingin-tingin ang aparador noong sila ay kumakain. Nakaismid ang mukha. Nagkukukot ang kanyang kalooban dahil sa kabila ng kanyang patangging ipahiram ang mga kasangkapan. Nagawa pa rin idaos ang mag-anak ng isang makulay na Pasko. Nang matapos ang Noche Buena, tulong-tulong na nag-imis ang pinagkainan ng kamag-anak. Habang masayang-masaya ang lamesa at silya sa naganap, lubha namang nagtaka ang aparador kung bakit maligaya ang mag-anak sa kabila ng kapayapaan ng kanilang pinagdiriwang. Lugmok na lugmok ang sakim na aparador dahil pakiramdam niya'y pinagtatawanan siya ng mga ito. Ngunit kung tutuusin, ang aparador lamang ang nag-iisip ng ganito. Nakabalik na sa Maynila ang mga mag-anak ni Umberto. Ngunit hindi pa rin mabuksan nila Lola Alicia ang aparador. Waray tuluyan na itong hinampo sa kanilang pamilya. Naghinayang si Lola
sa mga alaalang nakapagkit na sa bawat kagamitang halaman nito. Ngunit, dahil rin sa katandaan, di naglaoy pinamahayan ng anay ang aparador. Naputas ito dahil sa unti-unting pangangat-ngat ng mga anay. Sa bandang huli, pinasok din ito ng mga daga at ipis. Ang dating mabulas at masiglang aparador ay tumamlay. Ang kanyang malinis na kaanyuan ay napalitan ng mga butas, dumi at kalat na dulot ng pag-atake ng mga pesteng na namugad dito. Namoblema sila Lola Alicia at Tia Nilda kung ano ang gagawin sa aparador. Ipinatawag nila ang malayong kaanak na si Juanito. "Lola, pasensya na po kayo, ngunit isa lamang po ang naiisip kong solusyon. Sipakin na lang lamang natin at gawing panggatong ang aparador na ito dahil ito lang ang nalalabing paraan upang hindi kumalat sa ibang bahagi ng bahay ang mga anay at para na rin mapakinabangan pa ito. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po kayang sirain ng anay ang ibang kagamitan sa loob ng aparador dahil gawa ang mga ito sa tanso at pilak." Ang paliwanag ni Juanito. Dahil wala nang maisip na ibang solusyon, pumayag si Lola Alicia sa mungkahi ni Juanito. Pagkatapos sibakin ang aparador, sinsuri ni Juanito ang mga tornilyo at napansin niyang maayos naman ang mga kalagayan nito, ni hindi man lang kinalawang. Sinabi niya kay Lola Alicia ang obserbasyon. Noon, napagtanto ni Lola Alicia na sadyang ayaw lamang ng aparador na buksan ang sarili upang ito ay ipahiram sa mga kagamitang nakagalak dito. Kung hindi pa natin sinibak ang aparador, ay hindi natin ito mapapakinabangan, ang wika ni Tia Nilda habang nakatanaw sa mga panggatong na inimbak sa ibaba ng kanilang kalat. Sadyang ang kasakiman ay nauuwi rin sa pansariling kasiraan. Ang pabulong na usal ni Lola Alicia sa sarili. Mga bata, may naiintindihan ba kayo sa aking kwento na ang sakim na aparador? Kung ganon, meron akong isang itatanong sa inyo. Ano ang moral lesson sa aking ikwento? Muli, ako nga po ulit si Nessie Grace Resusta mula sa Pasong Kawayan 2 West Elementary School.